Kasabay ng pagdiriwang ng National Flag Day. Sisimulan ng ipamahagi ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang 14 na bagong Mobile Command Center vehicles na magagamit ng mga rehiyon sa panahon ng sakuna. Habang pinasinayaan naman ni Senator Joel Villanueva ang ikalawang campus ng Bulacan State University, maging ang intensive care unit ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bulacan. May balita A to Z, si Ian Maghanoy. Ito ang 14 na bagong Mobile Command Center vehicles ng Department of Social Welfare and Development na binasbasan kanina sa Quezon City. Ang mga high-tech na kagamitang yan pwede nang magamit ngayong tag-ulan para sa disaster response. Kakambal nito ang high-speed internet na siyang gagamitin sa pagresponde sa sakuna at para matrack agad ang mga dapat tulungan. We're going to Quezon after this event to make sure nga that disaster response is up to date. Yan naman ang utos ng ating Pangulo. Masigurado na ang mga nangangailangan ay matulungan. Bubuuin ang bawat unit ng isang 5-man team, lulan ng mga nurse at isang driver. Binigyan din ang bawat rehiyon ng kanya-kanyang emergency mobile unit maliban sa Zamboanga at Cordillera Administrative Region na to follow daw muna. So importante sa amin yung kapasidad ng mga service provider, ng mga social worker namin na makapag-communicate. Kasi minsan walang kuryente, walang komunikasyon sa isang disaster area, hindi namin makausap yung operators namin sa field kung ano ang dapat na tulong na madala. Isusunod din ang 2 kitchen mobile unit bilang tugon sa pagkain ng mga maaapektuhan ng kalamidad. Samantala, pinasinayaan naman sa Malolos, Bulacan ang ikalawang campus ng Bulacan State University. Pakikinabangan ito ng halos 2,000 mga estudyante, partikular na sa mga may kursong Fine Arts at Architecture. Nananawagan din tayo sa DBM kasi yung 100 million doon na extra until now hindi pa rin lumalabas. Tapos ito, I think mga 400 million, yung pong e-library natin, tapos na rin yung pong 630 million naman po, yung dun po sa sports development natin, yung gymnasium, another 100 million. Hindi ko na ma-compute lahat, but ang importante po dito, lahat kami sama-sama na sumusuporta sa pagbalangkas ng budget at ibigay yung nararapat ibigay doon sa mga state colleges and university. Pinasunayaan din ng senador ang 3rd floor ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bocaue, Bulacan. Laman nito ang mga ICU na magagamit ng mga pasyente. Nandito po tayo ngayon sa loob ng intensive care unit ng Johnny Villanueva General Hospital kung saan merong 5 hospital bed. Bawat hospital bed ay contracted para sa garantisadong serbisyong medikal para sa mga taga-Bocaue, Bulacan. Ikinatuwa naman ng senador ang naging produkto ng Doktor para sa Bayan Act of 2020 kung saan nasa 14 na ang mga doktor na nakadeploy sa 14 na rehiyon. Ikinatutuwa akong ibalita na sa Bulacan State University magsisimula na this year, this August, yung pong College of Medicine. Natatandaan ko nung para akong voice in the wilderness when we were debating and sponsoring and defending the Doktor para sa Bayan Law. There are only 3 doctors taking care of 10,000 Filipinos. Dapat 10 doctors per 10,000. Ngayon, nag-improve na tayo ng about 0.5-0.6% na doctors. And we're still a long way to go. Kasabay ng lahat ng ito, ang death anniversary ni Mayor Johnny kung saan isinunod ang pangalan ng naturang ospital sa yumaong kapatid ni Senator Joel. Tanda ito ng pag-alala sa naging kontribusyon ni Johnny noong naging alkalde ito ng bayan ng Bocaue. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.